Sa pinakadulong bahagi ng lungsod kung saan nagsasalubong ang amoy ng usok, kalawang at nabubulok na basura, naroon ang isang maliit na komunidad na halos nakalimutan na ng karamihan. Sa pagitan ng mga lumang barong-barong at makikitid na eskinita, nakatira ang magkapatid na sina Makmak at Cheche. Maagang namatay ang kanilang mga magulang dahil sa matinding karamdaman. Mula noon, sila na lamang ang magkasama sa buhay. Si Makmak ay 16 na taong gulang. Payat ngunit matibay ang pangangatawan dahil sa araw-araw na paghahanap buhay. Si Cheche naman ay 14 na taong gulang, masayahin kahit maraming pagsubok ang kinakaharap. Pareho silang namamasura upang mabuhay. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gumigising na sila upang maghanap ng mga bote, lata, karton at kung ano-anong maaaring ibenta sa junk shop. Kahit mahirap ang kanilang buhay, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Kuya, balang araw magkakaroon din tayo ng sariling bahay. Madalas sabihin ni Cheche habang nakatingin sa malalayong gusali sa sentro ng lungsod. Mumingiti lamang si Makmak. Darating din tayo roon, basta magtulungan lang tayo. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging masipag, tila napakabagal ng pag-usad ng kanilang buhay. Minsan ay sapat lamang ang kanilang kinikita para makabili ng kaunting bigas at tuyo. May mga araw ding isang beses lang silang kumakain. Isang umaga ng tag-ulan, mas madilim kaysa karaniwan ng kalangitan, nagbabanta ang malakas na unos. Kuya, baka umulan ng malakas, sabi ni Cheche habang inilalagay ang kanilang mga sako sa kariton. Kailangan pa rin nating lumabas, wala na tayong bigas para bukas. Tumango si Cheche, alam niyang tama ang kuya niya. Maya-maya ay tinahak nila ang mga kalye ng lungsod. Isa-isang sinuyod ang mga tambakan ng basura. Habang lumilipas ang oras, lalong umiitim ang kalangitan hanggang sa dumating sila sa isang lugar na bihira nilang puntahan. Isa itong lumang tambakan sa likod ng abandonadong pabrika. Mataas ang bakod, sirang-sira ang mga pader, at tila matagal nang walang taong pumapasok doon. Kuya, nakakatakot dito, bulong ni Cheche. Narinig ko kasi na maraming itinatapong bakal dito. Baka makatsamba tayo. Pumasok sila sa loob. Napakatahimik ng paligid. Tanging ihip ng hangin ang maririnig. Habang naghahalungkat si Makmak sa isang tambak ng kalawangin at sirang gamit, may napansin si Cheche. Parang may gumagalaw sa ilalim ng isang lumang aparador. Kuya! Napalingon si Makmak. Ano yon? May nakita akong gumagalaw. Lumapit si Makmak. Dahan-dahan nilang inangat ang nakatagilid na aparador at doon nila nakita ang isang maliit na pusa. Ngunit kakaiba ito. Napakaputi ng balahibo nito. Parang kumikislap kahit madilim ang paligid. Ang mga mata nito ay kulay gintong tila may sariling liwanag. At higit sa lahat, walang bakas ng takot sa mukha nito. Tahimik lamang itong nakatingin sa magkapatid. Aba, pusa lang pala, sabi ni Makmak. Ngunit nagtaka siya. Wala ni isang putik o dumi ang pusa kahit nasa gitna ito ng tambakan. Ang ganda niya, sabi ni Cheche. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay. Karaniwan ang mga pusang gala ay agad na tumatakbo, ngunit ang pusang ito ay nanatili lamang. Pagkatapos ay kusang lumapit, kiniskis nito ang ulo sa kamay ni Cheche. Napangiti ang dalagita, parang gusto niya tayong samahan. Baka may-ari iyan. Ngunit nang linggunin nila ang paligid, wala silang nakitang tao. Maging anumang bakas ng pag-aalaga rito ay wala. Maya-maya ay biglang kumulog. Kasunod nito ang malakas na pagbuhos ng ulan. Kailangan na nating umalis. Nagmadaling hinila ni Makmak ang kariton.
Ngunit laking gulat nila nang sumunod ang pusa. Kahit gaano nila ito iwanan, hindi ito lumalayo. Sa huli ay sumuko na sila. Sige na nga, sumama ka na, sabi ni Cheche. Parang nakaintindi ang pusa. Marahan nitong iwinasiwas ang buntot. Pagdating nila sa kanilang barong-barong, agad nilang pinunasan ng pusa at binigyan ng kaunting pagkain. Kahit kaunti lamang ang kanilang ulam, hinati pa rin nila ito. Matakaw na kumain ng pusa. Pagkatapos ay umakyat ito sa lumang kahon sa sulok at natulog. Ano kaya ang ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Cheche. Nag-isip si Makmak. Puti? Hindi bagay. Bulak? Hindi rin. Tahimik silang nag-isip hanggang sa biglang dumilat ang pusa. Kumikinang ang mga mata nito sa dilim. Muning, sabi ni Cheche, parang natuwa ang pusa. Umungol ito ng mahina. Bagay nga, mula noon ay tinawag nila itong Muning. Pagsapit ng gabi, lumakas palalo ang ulan. Tumutulo ang bubong ng kanilang bahay. May ilang bahagi pang binabaha. Ngunit sa pagod ng maghapon, mabilis ding nakatulog ang magkapatid. Subalit pagsapit ng hating gabi may kakaibang nangyari. Nagising si Makmak. Hindi niya alam kung bakit. Parang may kung anong nagtulak sa kanya upang dumilat. Napansin niyang maliwanag ang loob ng kanilang barong-barong. Hindi ito liwanag mula sa bombilya. Wala naman silang kuryente. Mabagal siyang bumangon. At doon niya nakita, sa gitna ng silid, nakatayo si Muning. Napapalibutan ito ng ginintuang liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Makmak. Akala niya ay nananaginip lamang siya. Ngunit malinaw ang lahat. Ang mga mata ng pusa ay nagliliyab na parang dalawang maliit na araw. Unti-unti itong lumingon sa kanya. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Makmak. Nanigas ang buong katawan ng binata. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Pakiramdam niya ay tumigil ang pag-ikot ng mundo. May nagsalita? Ako iyon. Napaatras si Makmak. Ngunit hindi siya nakakaramdam ng panganib. Sa halip ay tila may kakaibang kapayapaan sa paligid. Hindi ka ordinaryong pusa. Hindi nga. Lumunok si Makmak. Totoo ba ito? Totoo. Tahimik na nagmasid si Muning. Pagkatapos ay tumingin ito sa natutulog na si Cheche. Matagal ko kayong hinanap. Lalong nagtaka si Makmak. Ano ang ibig mong sabihin? May dahilan kung bakit tayo nagtagpo. Lumakas ang tibok ng puso ng binata. Hindi niya alam kung dapat siyang matakot o makinig. Anong dahilan? Hindi agad sumagot si Muning. Sa halip ay tumingin ito sa kisame na tila may pinagmamasdan sa malayo. Darating ang panahon na mababago ang inyong kapalaran. Kapalaran? Oo. Paano? May nakatagong lihim sa lungsod na ito. Napatitig si Makmak. Anong lihim? Ngunit bago pa man makasagot ang pusa, biglang kumulog ng napakalakas. Kasunod nito ang isang nakakasilaw na kidlat. Saglit na nagliwanag ang buong paligid. At nang bumalik ang paningin ni Makmak, wala na ang gintong liwanag. Nakahiga na lamang si Muning sa kanyang kahon. Parang ordinaryong pusa muli. Muning? Walang sagot. Muning? Ngumiyaw lamang ito. Parang walang nangyari. Napakamot si Makmak sa ulo. Hindi niya alam kung panaginip ba iyon o katotohanan. Ngunit may isang bagay siyang napansin. Sa sahig kung saan nakatayo si Muning kanina, may kumikislap na bagay. Dahan-dahan niya itong pinulot. Isa itong lumang barya. Ngunit hindi pangkaraniwan ang itsura nito. Gawa ito sa tila purong ginto. May nakaukit na simbolong hindi niya pa kailanman nakita. At sa mismong gitna nito ay naroon ang larawan ng isang pusa na may kumikislap na mga mata. Napalunok si Makmak.
habang hawak niya ang mahiwagang barya. Hindi niya alam na iyon ang unang susi sa isang lihim na kayang magpabago hindi lamang sa kanyang buhay at kay Cheche kundi sa kapalaran ng buong lungsod. Magdamag na hindi nakatulog ng maayos si Makmak. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nangyari. Ang gintong liwanag, ang pagsasalita ni Muning, at ang mahiwagang baryang hawak niya ngayon. Pagsikat ng araw, nakaupo pa rin siya sa gilid ng kanilang higaan habang pinagmamasdan ng maliit na bagay sa kanyang palad. Kumikinang ito kahit hindi direktang natatamaan ng sikat ng araw, para bang may sariling liwanag. Kuya, napalingon siya, kagigising lamang ni Cheche. Bakit gising ka pa? May gusto akong ipakita sa iyo. Lumapit si Cheche. Agad niyang nakita ang gintong barya. Wow! Kinuha niya ito at sinuri. Ang ganda naman nito. Diyan ko nakita sa sahig kagabi. Sa loob ng bahay. Oo. Napakunot ang noo ni Cheche. Paano naman napunta rito? Hindi sumagot si Makmak. Hindi niya alam kung sasabihin niya ang nangyari. Baka isipin ni Cheche na nananaginip lamang siya. Ngunit sa huli ay ikinuwento rin niya ang lahat. Mula sa kakaibang liwanag hanggang sa pagsasalita ni Muning, tahimik na nakinig si Cheche. Pagkatapos ay tumingin siya sa pusa. Nakahiga lamang ito sa sulok habang abalang dinidilaan ang sariling paa. Mukha naman siyang normal. Iyon din ang iniisip ko. Sigurado ka bang hindi ka na naginip? Hindi. Tiningnan muli ni Makmak ang barya. Siguradong totoo iyon. Nagkatinginan ang magkapatid. Pareho silang nalilito. Ngunit wala silang sapat na panahon para mag-isip. Kailangan nilang maghanap buhay. Tulad ng dati, isinakay nila sa kariton ang kanilang mga sako. Kasunod nila si Muning. Babalik ka na naman? Tanong ni Cheche. Ngumiyaw ang pusa. Ayan na naman siya. Natatawang sabi ni Makmak. Magkasama silang nagtungo sa mga kalye ng lungsod. Ngunit kakaiba ang araw na iyon. Napansin ni Makmak na parang may kakaibang kutob si Muning. Paulit-ulit itong lumilingon. Minsan naman ay bigla itong tumatakbo sa isang direksyon at pagkatapos ay hihinto. Parang may hinahanap. Oy Muning! Ngunit hindi sila pinansin ng pusa. Sa halip ay tumakbo ito papunta sa isang makitid na eskinita. Kuya, halika, sundan natin. Nagmadali silang sumunod. Sa dulo ng eskinita ay may malaking tambak ng sirang gamit, lumang kabinet, basag na upuan, mga kalawangin na bakal, at kung ano-ano pa. Tumigil si Muning sa harap nito. Pagkatapos ay tumingin kay Makmak. Parang may gusto siyang ipakita, sabi ni Cheche. Lumapit si Makmak, nagsimula siyang maghalungkat. Ilang minuto rin ang lumipas, wala siyang makita. Ngunit nang alisin niya ang isang lumang kahon, may nakita siyang maliit na bakal na kahon sa ilalim. May nakita ako, sabay silang yumuko. Nakakandado ang kahon ngunit kalawangin na ito. Ilang hampas lamang gamit ang bakal ay bumigay agad ang kandado. Dahan-dahan nilang binuksan. Nanlaki ang mga mata nila. Sa loob ay may mga lumang alahas, mga kwintas, singsing at ilang pirasong gintong barya. Kuya, napasinghap si Cheche. Hindi sila makapaniwala. Kahit hindi eksperto, alam nilang mahalaga ang mga iyon. Paano ito napunta rito? Hindi sumagot si Makmak. Napatingin siya kay Muning. Tahimik lamang itong nakaupo. Parang alam na alam nito ang laman ng kahon. Makalipas ang ilang sandali ay agad nilang itinago ang natagpuan. Hindi nila ipinagsabi kanino man. Pagkatapos ng kanilang trabaho, nagtungo sila sa isang tindahan ng lumang alahas. Kabado silang pumasok. Sinuri ng may-ari ang isa sa mga singsing. Halos malaglag ang salamin nito sa pagkagulat. Saan ninyo ito nakuha?
Nakita lang po namin, sagot ni Makmak. Pinagmasdan ng matanda ang singsing. Napakaluma nito. Magkano po kaya? Nag-isip ang matanda. Pagkatapos ay nagbigay ng halagang hindi pa kailanman nahawakan ng magkapatid. Nanlaki ang kanilang mga mata. Akala nila ay nagkamali lamang sila ng dinig. Talaga po? Oo. Nang makuha nila ang pera, pakiramdam nila ay nananaginip sila. Hindi pa sila kailanman nagkaroon ng ganoong kalaking halaga. Paglabas nila ng tindahan, ilang minuto silang hindi makapagsalita. Tanging hangin lamang ang maririnig. Pagkatapos ay napatawa si Cheche. Kuya! Napatawa rin si Makmak. May pera na tayo. Tumalon-talon si Cheche sa tuwa. Makakabili na tayo ng maraming bigas. At hindi na tayo magugutom ngayong linggo. Pati bagong tsinelas. At bubong. Pati unan. Nagtawanan silang dalawa. Mula nang mamatay ang kanilang mga magulang, ngayon lamang nila naramdaman ang ganitong klaseng pag-asa. Nang gabing iyon ay nakabili sila ng masarap na pagkain, mainit na kanin, adobo, prutas, at maging gatas. Masayang masaya si Cheche. Paulit-ulit niyang sinasabing parang pista. Samantala, tahimik na kumakain si Muning. Ngunit paminsan-minsan ay tumitingin ito kay Makmak, parang may nais sabihin. Pagsapit ng gabi, muling bumalot ang katahimikan. Nakahiga na si Cheche. Mabilis itong nakatulog. Si Makmak naman ay nakaupo sa labas ng bahay. Pinagmamasdan ng mga bituin. Hindi niya maalis sa isip ang nangyari. Hindi normal ang lahat ng ito. At pakiramdam niya ay simula pa lamang ito. Maya-maya ay may marahang yabag siyang narinig. Paglingon niya ay si Muning. Umupo ito sa tabi niya. Tahimik. Hindi ordinaryong katahimikan, kundi iyong tila may hinihintay. At pagkatapos nagsalita muli ang pusa, ang kahon ay unang pagsubok. Nanlaki ang mga mata ni Makmak. Muning? Ngayon ay naniniwala ka na ba? Oo, magaling. Lumunok si Makmak. Ano ka ba talaga? Tumingin ang pusa sa kalangitan. Minsan akong naging tagapagbantay. Tagapagbantay ng ano? Ng isang lihim. Mas lalong naguluhan si Makmak. Anong lihim? Hindi agad sumagot si Muning. Sa halip ay tumayo ito at nagsimulang maglakad. Sundan mo ako. Ngayon? Oo. Nagatubili si Makmak, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Tahimik siyang sumunod. Lumakad sila sa madidilim na eskinita. Lampas sa mga bahay, lampas sa mga tindahan. Hanggang makarating sila sa isang bahagi ng lungsod na halos wala ng tao. Doon ay nakatayo ang isang napakalumang simbahan. Wasak na ang ilang bahagi nito. Tinubuan na ng damo ang paligid, parang dekada ng abandonado. Huminto si Muning, pagkatapos ay tumingin sa malaking pintuan. Buksan mo! Lumapit si Makmak, marahan niyang itinulak ang pinto. Umingit ito ng malakas, pumasok siya sa loob, madilim, maalikabok at tahimik. Ngunit sa pinakadulo ng simbahan ay may nakita siyang kakaiba, may nakaukit na simbolo sa sahig. Eksaktong kapareho ng simbolong nasa gintong barya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Muning, lumapit ka. Dahan-dahang sumunod si Makmak. Habang papalapit siya sa simbolo, napansin niyang umiinit ang baryang nasa kanyang bulsa. Unti-unti, palakas ng palakas. Hanggang sa halos hindi niya na ito mahawakan, agad niya itong inilabas. At sa mismong sandaling iyon, nagliwanag ang buong simbolo sa sahig. Isang gintong sinag ang sumiklab mula rito. Napaatras si Makmak. Kasabay nito ang pagyanig ng buong simbahan. Gumalaw ang sahig. May narinig siyang malalim na ugong mula sa ilalim ng lupa. At sa kanyang harapan, unti-unting bumukas ang isang lihim na pintuang bato na matagal nang nakatago. Mula sa kadiliman sa ibaba ay may malamig na hanging umihip. At isang misteryosong liwanag ang sumilip mula sa kailaliman. Napalunok si Makmak. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa ilalim,
ngunit malinaw na hindi na siya maaaring umatras dahil ang lihim na matagal nang nakatago ay nagsisimula ng magpakita. Nakatayo si Makmak sa harap ng lihim na lagusan. Malamig na hangin ang umaakyat mula sa kailaliman. Kasabay nito ay ang mahinang gintong liwanag na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, takot, pagtataka, at matinding pagnanais na malaman ang katotohanan. Tahimik na tumingin sa kanya si Muning. Panahon na. Para saan? Para malaman mo kung bakit tayo nagtagpo. Napatingin si Makmak sa madilim na hagdanan. Sigurado ka bang dapat tayong bumaba? May mga bagay na matagal nang naghihintay sa iyo. Napalunok siya, pagkatapos ay huminga ng malalim at nagsimulang bumaba. Bawat hakbang ay nagbubuga ng alikabok mula sa sinaunang hagdan. Tila napakatagal nang walang taong dumaan doon. Habang papalalim sila, lalo ring lumalakas ang gintong liwanag hanggang sa marating nila ang isang napakalawak na silid sa ilalim ng simbahan. Nanlaki ang mga mata ni Makmak. Hindi niya inaasahang makakakita ng ganoong lugar. Napapalibutan ito ng matatayog na haliging bato. May mga sinaunang ukit sa bawat pader at sa gitna ng silid ay may isang napakalaking rebulto ng pusa. Gawa ito sa gintong tila hindi kinakalawang ng panahon. Ang mga mata nito ay yari sa dalawang kumikislap na kristal. Napakaganda. Bulong ni Makmak. Lumapit siya. Habang papalapit, napansin niya ang mga ukit sa paanan ng rebulto. Mga larawan ng mga tao, mga magsasaka, mangingisda, mga bata, at sa gitna nila ay maraming pusang kahawig ni Muning. Anong lugar ito? Tahimik na tumalon si Muning sa isang batong pedestal. Pagkatapos ay nagsalita. Matagal ng panahon ang nakalipas, may isang lihim na samahan na tumutulong sa mga dukha at nangangailangan. Napatingin si Makmak. Samahan? Oo. Anong kinalaman ng mga pusa? Kami ang mga tagapagbantay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kami? Oo. Biglang nagningning ang mga mata ni Muning. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Makmak ang tunay na anyo nito. Hindi ito ordinaryong pusa. May mga gintong guhit na lumitaw sa balahibo nito. Parang buhay na liwanag ang dumadaloy sa katawan nito. Kami ang mga bantay ng gintong liwanag. Natahimik si Makmak. Hindi ko maintindihan. May malaking kayamanan na itinago rito, maraming taon na ang nakalipas. Kayamanan? Ngunit hindi ito para sa sakim. Kung ganoon, para kanino? Para sa mga taong may mabuting puso. Naisip agad ni Makmak si Cheche, ang mga taong araw-araw na lumalaban sa gutom, ang mga batang walang makain, ang mga pamilyang nakatira sa lansangan. Bakit mo ako dinala rito? Tumingin sa kanya si Muning. Dahil ikaw ang napili. Napili? Maraming tao ang dumaan sa lugar kung saan kita nakita. Pero bakit ako? Dahil kahit wala ka ng makain, nagawa mo pa ring ibahagi ang huling pagkain mo sa isang pusang hindi mo kilala. Napayuko si Makmak. Naalala niya ang araw na iyon. Hindi niya inakalang mahalaga pala iyon. Minsan, sabi ni Muning, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera. Tahimik ang buong silid. Pagkatapos ay may narinig silang malakas na ugong. Biglang nagliwanag ang rebulto, nayanig ang sahig at dahan-dahang bumukas ang isang bahagi ng pader. May lumitaw na maliit na silid. Sa gitna nito ay may isang lumang kahong bakal. Lumapit si Makmak, nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Pagkabukas pa lamang ay agad siyang nasilaw. Puno ito ng gintong barya, mga mamahaling alahas, at mga sinaunang bagay na halatang napakahalaga. Napaatras siya. Hindi maaari, ngunit umiling si Muning. Hindi pa iyan ang tunay na kayamanan. Hindi pa? Hindi. Sa ilalim ng mga ginto ay may isang lumang aklat. Balat nito ay yari sa maitim na katad. May simbolo ng pusa sa gitna. Kinuha ito ni Makmak at nang mahawakan niya ito parang may dumaloy na kakaibang init sa kanyang katawan. Unti-unting bumukas ang aklat at sa unang pahina ay nakasulat, sa taong makakatagpo ng aklat na ito,
ipinapasa ang tungkulin ng pagtulong sa mga nangangailangan at pagprotekta sa lihim ng gintong liwanag. Hindi na makahinga ng maayos si Makmak. Pakiramdam niya ay tuluyan nang nagbago ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam na may ibang taong naghahanap din sa kayamanang iyon at masamang tao ang mga ito. Kinabukasan ay maagang bumalik si Makmak sa kanilang bahay. Hindi muna niya isinama si Cheche sa lihim sa ilalim ng simbahan. Gusto muna niyang maunawaan ang lahat. Tahimik siyang nakaupo habang hawak ang sinaunang aklat. Samantala, masayang naghahanda ng almusal si Cheche. Kuya, parang lagi kang malalim mag-isip ngayon. Napangiti si Makmak. May iniisip lang. May kinalaman ba iyon kay Muning? Agad siyang napatingin sa pusa. Tahimik lamang itong kumakain. Parang wala itong alam sa pinag-uusapan. Medyo napatawa si Cheche. Alam ko na, sigurado akong may tinatago kayong dalawa. Hindi nakasagot si Makmak. Mabuti na lamang at hindi na nangulit si Cheche. Matapos ang almusal ay nagtungo sila sa junk shop upang magbenta ng mga nakolektang basura. Habang naglalakad, hindi nila napansing may isang sasakyang itim na mabagal na sumusunod sa kanila. Sa loob nito ay may 3 lalaki. Nakaitim ang kanilang kasuotan at seryoso ang kanilang mga mukha. Sigurado ka bang siya iyon? Tanong ng isa. Oo. Tiyak na nasa kanya ang barya. Napangisi ang pinakamatandang lalaki. Sa wakas, ang pangalan niya ay Romano. Isa siyang mayamang negosyante. Ngunit hindi alam ng karamihan na nahuhumaling siya sa paghahanap ng mga nawawalang kayamanan. Marami na siyang ginawang kasamaan upang makuha ang mga ito. At ilang taon na niyang hinahanap ang lihim ng gintong liwanag. Hindi tayo maaaring maunahan ng batang iyon, malamig niyang sabi. Samantala, walang kamalay-malay sina Makmak at Cheche. Nang gabi ring iyon, muling binasa ni Makmak ang sinaunang aklat. Maraming pahina ang hindi niya maintindihan, ngunit may isang bahagi na malinaw. May mapa, isang lumang mapa ng lungsod at may 3 simbolo ng pusa na nakaguhit dito. Ano ito? Bulong niya. Tumalon si Muning sa mesa. Mga susi. Mga susi? 3 bagay na kailangan upang mabuksan ang tunay na kayamanan. Akala ko nakita na natin iyon. Umiling si Muning. Ang nakita mo ay simula pa lamang. Napakunot ang noo ni Makmak. May mas malaki pa roon? Oo. Nasaan? Kalat sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Tahimik siyang napaisip. Maya-maya ay nagsalita si Muning. Ngunit may problema. Ano yun? May iba nang naghahanap. Parang lumamig ang paligid. Paano mo nalaman? Dahan-dahang tumingin si Muning sa bintana. Matagal na silang nagmamasid. Napalingon si Makmak. Wala siyang makita sa labas. Madilim lamang, tahimik. Ngunit ilang metro mula sa kanilang bahay, sa likod ng isang lumang poste, may isang lalaking nakatayo. At nakatingin ito sa kanilang bintana. Makalipas ang ilang segundo ay tumalikod ito at naglakad palayo. Hindi alam ni Makmak na isa iyon sa mga tauhan ni Romano. At sa mismong sandaling iyon ay nakapagbigay na ito ng ulat. Sir, ano? Sigurado na kami. Tungkol saan? Nasa batang basurero ang aklat. Unti-unting ngumiti si Romano, ngunit hindi iyon ngiti ng mabuting tao. Ngiti iyon ng isang taong malapit nang makuha ang matagal na niyang inaasam. Pagmasdan ninyo sila. Opo. At kapag nakita nila ang susunod na susi, tumayo si Romano. Ang mga mata niya ay kumikislap sa kasakiman. Atin itong kukunin. Sa kabilang bahagi ng lungsod, walang kamalay-malay sina Makmak at Cheche na nagsimula na silang masundan ng mga taong handang gumawa ng anumang kasamaan para sa kayamanan.
At habang nakatingin si Muning sa madilim na kalangitan, alam nitong ang tunay na pagsubok ay hindi pa nagsisimula. Hindi agad nakatulog si Makmak ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang lumang mapa sa loob ng aklat. 3 simbolo ng pusa, 3 susi, at isang kayamanang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa tabi niya ay mahimbing nang natutulog si Cheche. Si Muning naman ay nakaupo sa may bintana, nakatanaw sa buwan. "Bukas na ba tayo aalis?" tanong ni Makmak, hindi lumingon ang pusa. "Oo." "Saan?" "Sa unang susi." Tahimik na bumuntong hininga si Makmak. Pakiramdam niya ay lumalayo siya sa dating simpleng buhay. Dati, ang iniisip lamang niya ay kung paano makakahanap ng sapat na basura upang may maipambili ng pagkain. Ngayon ay may mga lihim na lagusan, mahiwagang aklat, at mga taong humahabol sa kanila. Ngunit alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Kinabukasan, matapos kumain ng almusal, isinama na niya si Cheche. "May ipapakita ako sa iyo." Napangiti si Cheche. "Sa wakas, aamin ka na rin." "Ano?" "May sikreto kayo ni Muning." Napakamot si Makmak. Mukhang alam mo na. Simula pa lang. Hindi na niya pinahaba pa ang usapan. Dinala niya si Cheche sa abandonadong simbahan. Nang makita ng dalagita ang lihim na lagusan sa ilalim ng altar, halos hindi ito makapagsalita. "Kuya, tahimik lang. May ganito pala rito." Tumango si Makmak. Nang marating nila ang lihim na silid sa ilalim ng simbahan, para itong bata na unang nakakita ng pista. Palipat-lipat ang tingin niya sa mga haligi, ukit, at sa napakalaking rebulto ng pusa. "Hindi ako makapaniwala." Ngunit nang magsalita si Muning, agad siyang napatigil. "Magandang umaga, Cheche." Parang nagyelo ang buong katawan ng dalagita. Dahan-dahan siyang lumingon. Pagkatapos ay napasigaw. "Pusang nagsasalita!" Tumakbo siya sa likod ni Makmak. "Kuya! Kuya! Kuya! Ayos lang! Hindi ito ayos! Ayos lang talaga!" Ilang minuto rin bago kumalma si Cheche. Pagkatapos ay unti-unti siyang lumapit kay Muning. "Totoo ka ba?" "Oo." "Hindi ako nananaginip?" "Hindi." "Ang galing!" Bigla siyang natuwa. Napailing si Makmak. Iyon talaga ang ugali ni Cheche. Kahit gaano kakaiba ang sitwasyon, nakakahanap pa rin siya ng dahilan para ngumiti. Matapos ipaliwanag ang lahat, ipinakita ni Makmak ang mapa. Itinuro ni Muning ang unang simbolo. "Dito tayo pupunta." Napatingin ang magkapatid. Ang marka ay nasa isang lumang parke sa kabilang bahagi ng lungsod, isang lugar na halos wala nang pumupunta. Pagdating ng tanghali ay agad silang umalis. Makalipas ang mahigit 1 oras na paglalakad, narating nila ang parke. Marami ng sirang pasilidad, kalawangin ng mga swing, basag ang mga ilaw, at matataas na damo ang nakapaligid. "Parang wala namang espesyal dito," sabi ni Cheche. "Hanapin ninyo ang estatwa." Napalingon sila. Sa pinakadulong bahagi ng parke ay may lumang estatwa ng isang batang may hawak na ibon. Nakalubog na ito sa damo. Lumapit sila. Pagdating doon ay may nakita silang maliit na simbolo ng pusa sa paanan ng estatwa. Kaparehong-kapareho ng nasa mapa. "Eto na iyon," sabi ni Makmak. "Anong gagawin natin?" "Tingnan ninyo ang paligid." Nagsimula silang maghanap. Ilang minuto ang lumipas. Wala, hanggang sa may napansin si Cheche. "Kuya, ano iyon? May kakaiba rito." May maliit na uka sa gilid ng estatwa. Eksaktong kasya rito ang gintong barya. Nagkatinginan sila. Dahan-dahang inilagay ni Makmak ang barya. Biglang umilaw ang simbolo. Kasunod nito ay ang mahinang pagyanig ng lupa. Napaatras silang dalawa. Unti-unting umusog ang estatwa.
at sa ilalim nito ay may lumitaw na bakal na kahon. Isa na namang kahon, bulong ni Cheche. Binuksan nila ito. Sa loob ay may isang kristal na kulay bughaw. Kumikinang ito na parang may tubig sa loob. Kasama nito ang isang lumang piraso ng pergamino. Binasa ni Makmak ang nakasulat. Ang unang susi ay para sa may pusong marunong magbahagi. Muling nagliwanag ang kristal. Pagkatapos ay unti-unti itong naging malamig sa kanyang palad. Natagpuan natin, sabi ni Muning. Ngunit sa hindi kalayuan may mga matang nagmamasid at nakita nila ang lahat. Sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada malapit sa parke, tahimik na nakaupo si Romano. Nasa kanyang kamay ang binoculars. Kitang-kita niya ang bawat kilos ni Makmak, ang pagbukas ng lihim na kahon at ang pagkakuha sa bughaw na kristal. Unti-unti siyang napangiti. Sa wakas. Sir, tanong ng kanyang tauhan, hindi natin kailangang hanapin ang mga susi. Bakit po? Dahil ginagawa na nila para sa ating. Napatingin ang mga tauhan niya sa isa't isa. At saka sila ngumiti. Samantala, walang kamalay-malay si Makmak. Pauwi na sila. Masaya si Cheche. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kristal. Kuya, tingnan mo. Kanina mo pa tinitingnan iyan. Ang ganda kasi. Ngunit habang naglalakad sila, napansin ni Muning ang isang bagay. Huminto ito. Biglang tumayo ang mga balahibo nito. Muning? May sumusunod. Agad na naging seryoso si Makmak. Sino? 3 tao. Tahimik na lumingon si Makmak. Sa dulo ng kalye ay may 3 lalaking nakaitim. Nagkunwari silang nag-uusap. Ngunit halatang nakatingin sa kanila. Cheche. Ano iyon? Bilisan natin. Hindi na siya nagtanong. Narinig niya ang kakaibang tono ng boses ng kuya niya. Mabilis silang naglakad. Ngunit kasabay nito ay bumilis din ang mga lalaking sumusunod. Lumiko sina Makmak sa isang eskinita. Sumunod ang mga ito. Lalong bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Kuya? Tumakbo tayo. Agad silang kumaripas. Tumakbo rin ang 3 lalaki. Nagkaroon ng habulan sa makikitid na kalye ng lungsod. Pakaliwa, pakanan, paliko-liko. Habang tumatakbo, mahigpit na hawak ni Makmak ang bughaw na kristal. Hindi sila titigil, sigaw ni Cheche. Alam ko, biglang tumalon si Muning sa balikat ni Makmak. Sa kanan, agad siyang lumiko. Pagdating nila sa isang makitid na daanan, huminto si Muning. Nagliliwanag ang mga mata nito. Pumikit kayo. Ano? Ngayon, agad silang pumikit. Sa sumunod na sandali ay may sumabog na nakakasilaw na gintong liwanag. Narinig nila ang sigaw ng mga humahabol. Pagdilat nila ay natumba ang 3 lalaki sa kalsada. Tinatakpan ng mga ito ang kanilang mga mata. Tumakbo. Hindi na nag-aksaya ng oras ang magkapatid. Mabilis silang nakatakas. Pagdating sa bahay, hingal na hingal silang bumagsak sa kanilang mga upuan. Kuya, oo. May masamang humahabol talaga sa atin. Tahimik na tumango si Makmak. Ngayon ay wala na siyang pagdududa. May ibang taong naghahanap sa mga susi at handa silang gumamit ng dahas para makuha ang mga ito. Maya-maya ay nagsalita si Muning. Mas magiging mapanganib mula ngayon. Dahil sa kristal? Hindi lamang dahil doon. Ano pa? Tumingin si Muning sa sinaunang aklat. Kapag nakuha ninyo ang 3 susi, magigising ang tunay na lihim ng gintong liwanag. Anong lihim iyon? Hindi agad sumagot ang pusa. Sa halip ay tumingin ito sa bughaw na kristal. At sa unang pagkakataon ay nakitaan ito ng pag-aalala. Isang kapangyarihang matagal nang nakatago. Lumamig ang pakiramdam ni Makmak. Kapangyarihan? Oo.
kapangyarihang maaaring magligtas ng maraming tao. Tumahimik si Muning. Pagkatapos ay idinagdag nito, ngunit maaari ring magdala ng malaking kapahamakan kapag napunta sa maling kamay. Sa kabilang panig ng lungsod, galit na galit si Romano habang nakikinig sa ulat ng kanyang mga tauhan. Nakatakas sila? Opo sir, 3 tao kayo. May ginawa po ang pusa. Biglang tumayo si Romano. Hindi ako interesado sa mga dahilan. Nangingitim ang kanyang mukha sa galit. Hanapin ninyo sila. Opo, at sa susunod, dahan-dahan niyang isinara ang kanyang kamao. Dalhin ninyo sa akin ang kristal. Sa labas ng kanyang opisina, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. At kasabay nito ay tila lalo ring lumalapit ang panganib kina Makmak at Cheche. Buong gabi ay binantayan ni Makmak ang kanilang maliit na bahay. Hindi siya halos nakatulog. Sa bawat tunog ng yabag sa labas ay napapabangon siya. Sa bawat tahol ng aso ay napapasilip siya sa bintana. Ngayon lamang niya tunay na naramdaman na may mga taong naghahabol sa kanila. Ngunit pagsikat ng araw, tila bumalik ang kanyang lakas ng loob. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para kay Cheche at para sa lihim na ipinagkatiwala sa kanila. Nasa mesa ang sinaunang aklat. Katabi nito ang bughaw na kristal. Tahimik na pinagmasdan ni Muning ang 2 bagay. Panahon na para hanapin ang ikalawang susi. Napatingin si Cheche. Hindi ba tayo pwedeng magpahinga muna? Kung mas matagal tayong maghihintay, mas malaki ang pagkakataong maunahan tayo. Tumango si Makmak. Alam niyang tama ang pusa. Binuksan niya ang mapa. Muli nilang nakita ang 3 simbolo. Ang una ay kumikislap na ngayon. Tila ipinapakitang nakuha na nila ito, na natiling maliwanag ang ikalawa at ikatlong marka. Nasaan ang susunod? Tanong ni Cheche. Itinuro ni Muning ang ikalawang simbolo. Nasa bahagi ito ng lungsod na malapit sa ilog. Isang lugar na kilala sa mga lumang bodega at abandonadong gusali. Pagkaraan ng ilang oras ay narating nila ang lugar. Makulimlim ang kalangitan. Tahimik ang paligid. Ang mga lumang bodega ay parang mga higanteng natutulog sa tabi ng ilog. Parang wala namang tao rito, bulong ni Cheche. Mas mabuti na iyon, sagot ni Makmak. Habang naglalakad sila, napansin ni Muning ang isang gusaling halos natatakpan na ng mga baging. Doon, lumapit sila. Sa malaking bakal na pinto ay may nakita silang ukit, simbolo ng pusa, katulad ng nasa mapa. Nahanap natin. Ngunit nang subukan nilang buksan ang pinto, hindi ito gumalaw. Kandado, sabi ni Makmak. Hindi ordinaryong kandado, sagot ni Muning. Lumapit ang pusa at saka tumingin sa bughaw na kristal. Ilapit mo. Dahan-dahang inilapit ni Makmak ang kristal sa simbolo. Biglang nagliwanag ang ukit. Kasunod nito ay isang mahinang ugong. Unti-unting bumukas ang bakal na pinto. Umingit ito ng napakalakas. Sa loob ay puro alikabok, sirang kahon, lumang gamit, at mga bakas ng panahong matagal nang lumipas. Ngunit sa gitna ng bodega ay may isang bagay na kakaiba. Isang bilog na platapormang bato. May mga simbolong nakaukit sa paligid nito. Lumapit sila. Sa gitna ng plataporma ay may nakasulat, tanging ang marunong magsakripisyo para sa iba ang makakakuha ng ikalawang susi. Napakunot ang noo ni Cheche. Ano ang ibig sabihin niyan? Bago pa sila makasagot, biglang nagliwanag ang buong plataporma. Napaatras sila. At sa isang kisap mata nawala ang bughaw na kristal sa kamay ni Makmak. Ano? Kasabay nito ay may 3 larawan na lumitaw sa paligid. Parang mga ilusyon. Sa unang larawan ay nakita ni Makmak ang kanilang bahay. Bagong-bago, malaki, komportable. May sapat na pagkain, may sariling silid si Cheche, may maayos silang buhay. Sa ikalawang larawan ay nakita niya ang kanyang sarili, mayaman,
maayos ang suot. May negosyo, hindi na kailangang mamroblema kailanman. Sa ikatlong larawan naman ay nakita niya ang bughaw na kristal. Nasa kanyang harapan, maaari niya itong kunin anumang oras. Pagkatapos ay may tinig na umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Mamili. Nanlaki ang mga mata ni Makmak. Ano? Pumili ng para sa iyong sarili. Napatingin siya kay Cheche. Napatingin siya sa bahay, sa magandang buhay. Sa mga pangarap nilang matagal nang hinahangad, tahimik ang buong paligid. Pagkatapos ay nagsalita si Cheche. Kuya, ano? Kung kailangan mong piliin ang bahay, ayos lang. Napatingin siya sa kapatid, ngunit umiling siya. Hindi, pero hindi tayo nandito para yumaman. Tahimik si Cheche. Lumapit si Makmak sa larawan ng kristal. Pagkatapos ay sinabi niya, pipiliin ko ang kailangan para matapos ang ating misyon. Biglang nagliwanag ang buong silid, nawala ang lahat ng ilusyon. Kasabay nito ay may lumitaw na maliit na kahon sa gitna ng plataporma. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may berdeng kristal. Mas maliwanag ito kaysa sa una at mas mainit sa pakiramdam. Ngumiti si Muning. Nakapasa ka. Pagsubok pala iyon? Oo. At kung pinili ko ang iba? Tahimik si Muning. Hindi mo makukuha ang susi. Tahimik na tiningnan ni Makmak ang berdeng kristal. Dalawa na ang kanilang nakuha. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang laban. Habang pauwi sina Makmak, ramdam nila ang pagod mula sa pagsubok sa lumang bodega. Ngunit may kakaibang saya rin silang nararamdaman. Dalawa na ang kanilang susi. Isa na lamang ang natitira. Malapit na tayo, sabi ni Cheche. Oo. Pagkatapos nito, malalaman na natin ang lahat. Ngunit hindi sumagot si Muning. Sa halip ay tumingin ito sa paligid. Parang may hinahanap, parang may nararamdamang panganib, at tama ito. Sa kabilang bahagi ng kalsada, may isang itim na van na nakaparada. Tahimik, hindi kapansin-pansin. Ngunit sa loob nito ay naroon ang mga tauhan ni Romano. Dalawa na ang nakuha nila. Tama ang boss. Ngayon na ba? Tumango ang pinuno ng grupo. Ngayon, hindi napansin ni na Makmak ang sasakyan. Patuloy lamang silang naglakad. Hanggang makarating sila sa isang masikip na eskinita at doon nangyari ang lahat. Biglang may lumabas na 4 na lalaki mula sa magkabilang panig. Kuya! Napaatras si Cheche. Kasunod nito ay may 2 pang lalaki sa likuran nila. Napapaligiran na sila. Lumayo kayo, sigaw ni Makmak. Ngunit hindi siya pinansin. Kunin ang mga kristal. Mabilis na sumugod ang mga lalaki. Agad na hinila ni Makmak si Cheche. Tumakbo sila, ngunit mas marami ang kalaban. May isang lalaking humarang kay Makmak. Tinulak niya ito, natumba ang lalaki. Ngunit sa kaguluhan, may isa pang nakahawak kay Cheche. Kuya! Cheche! Sinubukan niyang abutin ng kapatid. Ngunit may humarang muli. Nagkagulo ang lahat. May sigawan. May habulan. At sa loob lamang ng ilang segundo, naipasok si Cheche sa itim na van. Kuya! Bumukas ang pinto at mabilis na umandar ang sasakyan. Cheche! Tumakbo si Makmak. Pinilit niyang habulin ang van. Ngunit palayo na ito ng palayo. Hanggang sa mawala sa kanyang paningin. Tumigil siya sa gitna ng kalsada. Hingal, pawis, at nanginginig. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Kinuha nila si Cheche. Kinuha nila ang tanging pamilya niya. Tahimik na lumapit si Muning. Ngunit ngayon ay hindi na kalmado ang mahiwagang pusa. Mabigat ang ekspresyon nito. Alam ko kung sino ang may gawa nito. Humigpit ang kamao ni Makmak. Sabihin mo sa akin, si Romano. Nasaan siya? Sa kanyang mansyon sa hilagang bahagi ng lungsod.
Mabigat ang paghinga ni Makmak. Ramdam niya ang galit, ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang takot para kay Cheche. Ano ang gagawin natin? Tahimik si Muning. Pagkatapos ay tumingin ito sa mapa. Nagliwanag ang ikatlong simbolo. May isang paraan. Ano? Kailangan muna nating hanapin ang huling susi. Nanlaki ang mga mata ni Makmak. Hindi. Makmak. Hindi. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa madilim na kalsada. Kapag may nangyari kay Cheche, hindi iyon mangyayari. Paano mo nasisiguro? Tumingin si Muning sa kanya. At dahil ang huling susi lamang ang makakatulong upang mailigtas siya. Tahimik ang paligid. Tanging hangin lamang ang maririnig. Unti-unting bumaba ang tingin ni Makmak. Hindi niya gusto ang sagot. Ngunit alam niyang maaaring tama si Muning. Kung susugod siya ngayon ng walang plano, baka pareho silang mapahamak. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang kamao at tumingin sa huling marka sa mapa, Cheche. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanilang paglalakbay, naramdaman niya ang bigat ng tunay na responsibilidad. Hindi na lamang ito tungkol sa kayamanan. Hindi na lamang ito tungkol sa lihim. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa kanyang kapatid. At kahit anong mangyari, hindi siya titigil hanggat hindi niya ito na ibabalik. Buong gabi ay hindi nakatulog si Makmak. Sa bawat sandali ay naiisip niya si Cheche. Iniisip niya kung ayos lamang ba ito. Kung nasasaktan ba, kung natatakot ba. Paulit-ulit niyang naaalala ang sigaw nito habang inilalayo ng itim na van. Sa maliit nilang bahay, tahimik lamang na nakaupo si Makmak habang hawak ang sinaunang aklat. Katabi niya si Muning. Nasaan ang huling susi? Tanong niya. Dahan-dahang binuksan ni Muning ang aklat gamit ang kanyang paa. Biglang nagliwanag ang huling marka sa mapa. At sa unang pagkakataon ay lumitaw ang isang bagong bahagi ng guhit. Isang lugar na wala noon. Ang lumang tore, sabi ni Muning. Anong tore? Pinakamatandang gusali sa lungsod. Napakunot ang noo ni Makmak. Naalala niya ang isang lumang tore sa tuktok ng burol sa labas ng syudad. Matagal na itong abandonado. Halos wala nang pumupunta roon. Doon pala. Oo. Pupunta tayo ngayon. Tumango si Muning. Makalipas ang ilang oras ay narating nila ang paanan ng burol. Makulimlim ang kalangitan. Malakas ang hangin. At tila nagbabadya ang ulan. Habang paakyat sila, lalong bumibigat ang pakiramdam ni Makmak. Parang may naghihintay sa kanya sa dulo ng paglalakbay. Pagdating nila sa tore, agad niyang napansin ang simbolo ng pusa sa malaking pintuan. Katulad ng mga nauna, ngunit mas maliwanag, mas kakaiba. Paglapit niya ay nagsimulang magliwanag ang bughaw at berdeng kristal. Unti-unti ring bumukas ang pintuan. Sa loob ay may paikot na hagdan, napakataas, parang walang katapusan. Akala ko ba susi lang ang kukunin natin, bulong ni Makmak. Ang huling susi ay naiiba. Nagsimula silang umakyat at umakyat at umakyat hanggang sa marating nila ang pinakatuktok. Sa gitna ng silid ay may isang maliit na pedestal. Wala nang iba, walang kayamanan, walang kahon, walang kristal, tanging isang salamin lamang. Nasaan ang susi? Lumapit si Makmak at tumingin sa salamin. Biglang nagbago ang kanyang nakikita. Hindi na siya ang nasa refleksyon. Sa halip ay nakita niya ang kanyang sarili bilang isang mayamang tao. May malaking bahay, maraming sasakyan, napapalibutan ng kayamanan, ngunit wala si Cheche. Wala si Muning, nag-iisa siya.
Kasunod nito ay may tinig. Kapag pinili mo ang kayamanan, magiging iyo ang lahat. Napatingin si Makmak. Pagkatapos ay muling nagsalita ang tinig. Makakalimutan mo ang kahirapan. Makakalimutan mo ang gutom. Makakalimutan mo ang lahat ng sakit. Tahimik ang buong silid. Pagkatapos ay sumagot siya. Kung mawawala naman ang mga mahal ko, wala ring halaga iyon. Naglaho ang larawan. Kasunod nito ay may lumitaw na isa pang imahe. Ngayon naman ay nakita niya si Cheche, nakakulong, umiiyak, at may tinig na nagsabi, piliin mo siya at kalimutan ang buong misyon. Humigpit ang kamao ni Makmak. Hindi. Muling nagliwanag ang salamin. Bakit? Dahan-dahan siyang ngumiti. Dahil hindi iyon ang gugustuhin ni Cheche. Tahimik ang paligid. At pagkatapos ay tuluyang nabasag ang salamin. Kasabay nito ay may lumitaw na gintong kristal. Mas maliwanag ito kaysa sa dalawang nauna. Napaluhod si Makmak. Naramdaman niyang parang may mainit na enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. Ang huling susi, bulong ni Muning. Natapos na ba? Tumango ang pusa. Natapos na. Biglang nagsimulang magliwanag ang tatlong kristal. Bughaw, berde, ginto. At nang magsanib ang kanilang liwanag, lumitaw ang isang bagong mapa. Direktang nakaturo ito sa mansyon ni Romano. Panahon na. Panahon na upang iligtas si Cheche. Madilim ang kalangitan nang makarating sina Makmak at Muning sa mansyon ni Romano. Napakalaki nito, napapalibutan ng matataas na pader, may mga guwardiya at mga ilaw sa bawat sulok. Ngunit hindi na natakot si Makmak. Hindi pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila. Sa kanyang bulsa ay naroon ang tatlong susi. At sa kanyang puso ay naroon ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Si Cheche. Tahimik silang pumasok sa bakuran. Ginabayan sila ng liwanag mula sa mga kristal hanggang sa marating nila ang ilalim ng mansyon, isang lihim na lagusan, at doon nila nakita si Romano. Nakatayo siya sa gitna ng isang malaking silid sa ilalim ng lupa. Katabi niya si Cheche, nakagapos. Kuya! Cheche! Agad siyang sumugod, ngunit tumawa si Romano. Masyado kang mabagal. Pakawalan mo siya. Kapag ibinigay mo ang mga susi, mahigpit na hinawakan ni Makmak ang mga kristal. Hindi. Nawala ang ngiti ni Romano. Hindi. Hindi ko hahayaang makuha mo ang mga ito. Biglang nagliwanag ang mga kristal. Kasabay nito ay nagsimulang umuga ang buong silid. Nayanig ang lupa, nagliwanag ang mga pader, at unti-unting lumitaw ang isang napakalaking pintuang bato sa likod ni Romano. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Sa wakas! Sigaw ni Romano. Tumakbo siya papunta rito. Ang kayamanan. Binuksan niya ang pintuan, at sa kabilang panig ay may napakalawak na silid, puno ng ginto. Alahas, mamahaling bagay, kayamanang hindi kayang bilangin. Nabaliw sa tuwa si Romano. Tayo na, kunin natin lahat. Tumakbo rin ang kanyang mga tauhan, ngunit nang makapasok sila sa loob, may kakaibang nangyari. Nagsimulang mawala ang mga gintong bagay, isa-isa, parang usok, parang ilusyon. Hindi! Nagpapanik na sigaw ni Romano. Hindi maaari. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang isang sinaunang tinig. Ang kayamanang ito ay hindi para sa sakim. Nagliwanag ang buong silid, at sa gitna nito ay lumitaw ang tunay na lihim. Hindi bundok ng ginto, hindi mamahaling alahas, kundi isang sinaunang kapangyarihan. Kapangyarihang kayang magpalago ng lupa, magbigay ng pagkain, magdala ng tubig sa tuyong lugar, at tumulong sa mga nangangailangan. Ito ang tunay na kayamanan ng gintong liwanag. Hindi para yumaman ang isang tao, kundi para mapabuti ang buhay ng marami. Unti-unting lumuhod si Romano.
Natalo siya ng sarili niyang kasakiman. Samantala, kusang napatid ang pagkakagapos kay Cheche. Agad itong tumakbo papunta kay Makmak. Mahigpit silang nagyakap. Kuya, Cheche, pareho silang umiiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil magkasama silang muli. Tahimik na pinagmamasdan sila ni Muning. Ngumiti ito. Pagkatapos ay nagsimulang magliwanag ang kanyang katawan. Muning, sabi ni Cheche, panahon na. Ano ang ibig mong sabihin? Tumingin ang mahiwagang pusa sa magkapatid. Natupad na ang aking tungkulin. Nanlaki ang kanilang mga mata. Huwag, sabi ni Cheche. Marami ka pang dapat kainin sa bahay, dagdag ni Makmak. Natawa si Muning. Sa unang pagkakataon, isang tunay at masayang tawa. Hindi ako mawawala. Talaga? Oo. Basta't may kabutihan sa puso ninyo. Lalong luminaw ang kanyang katawan hanggang sa maging purong gintong liwanag. At tandaan ninyo, tahimik na nakinig ang magkapatid. Ang pinakamalaking kayamanan ay hindi pera, hindi ginto, hindi kapangyarihan, kundi ang pusong handang magbahagi at magmahal. At sa mga huling sandali nito, tuluyan ng naging liwanag si Muning. Lumutang ito pataas at naglaho sa hangin. Tahimik na bumagsak ang isang gintong balahibo sa harap ni na Makmak at Cheche. Tanging alaala nito ang naiwan. Lumipas ang mga buwan. Sa tulong ng kapangyarihan ng gintong liwanag, maraming bahagi ng komunidad ang umunlad. Nagkaroon ng mga hardin, masaganang ani, malinis na tubig, at bagong pag-asa. Hindi naging mayaman sina Makmak at Cheche sa paraang inaakala ng marami, ngunit hindi na sila nagutom. Hindi na sila ng problema kung saan kukuha ng pagkain, at higit sa lahat, nagamit nila ang biyayang natanggap upang tumulong sa ibang tao. Madalas silang makita ng mga kapitbahay na nagbibigay ng pagkain sa nangangailangan, tumutulong sa mga bata, at nagbabahagi ng anumang mayroon sila. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng kanilang bagong tahanan, may narinig silang mahinang pagniyaw. Napatingin sila sa bakuran, at doon nila nakita ang isang maliit na puting kuting. May gintong mga mata, eksaktong katulad ni Muning. Nagkatinginan ng magkapatid, pagkatapos ay sabay silang napangiti, at sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagsimula ang panibagong kwento ng pag-asa, pagkakaibigan, at kabutihang hindi kailanman nawawala.